What's up guys, welcome back for another video. I'm Raldimore again. First of all, if you are new in my channel, please support me, subscribe and click the notification bell so you will be notified on my next and future videos. In this video guys, nagwalis-walis ako dun sa mga pinag-set up ng tank ko or yung mga pinaglalagyan ng fish tank ko. And naisip ko guys na magpalit na ng tubig or mag-water change dahil nagkulay green na yung tubig. Dahil tinatamaan siya guys, tinatamaan ng sinag ng araw guys yung mga tank kapag sa umaga. So papakita ko sa inyo guys yung mga tank ko, anong itsura nila. And ire-repair ko na rin guys yung isang tank na may butas or may tagas kasi mas mabilis nang mabawasan yung tubig dun sa tank na yon. So yun guys, samahan nyo ako. So, ito guys yung mga tank. Kung napansin nyo guys, kulay green na yung mga tubig kasi tinatamaan siya ng sinag ng araw, tinatamaan sila ng liwanag. Kaya dumami guys yung lumot. Yung lumot guys yung reason kung bakit nagiging green yan. And dito guys nanggagaling yung liwanag ng araw. And ito guys hindi siya natatamaan ng sinag ng araw kaya hindi siya nagkukulay green. Hindi nagkukulay green yung tubig. And kung napansin nyo guys, mababa na naman yung tubig pero kakadagdag ko pa lang ng tubig kanina kasi guys may tagas siya dun sa bandang sulok na yon and kailangan ko ng takpan para tumaas ulit yung tubig. So yung unang gagawin ko guys is babawasan ko muna yung mga tubig na yan, gagamitin ko yon. Yan guys, kung nakikita nyo to, itong mahabang yan yung ginagamit ko guys kapag nagbabawas ng tubig or nagwa-water change. Babawasan ko muna yung tubig para mahuli guys yung mga isda and ilalagay ko sila dito. Ayan. So, yun guys, isi-set up ko lang yung camera. May kaldero pala dito guys and yung laman nito is yung mga fry na pinakita ko sa inyo nung minsan. Medyo malalaki na sila guys. And papalitan ko rin yung tubig dahil parang lumabo na. So yun guys. And yun, gagamit ako nito. Gagamitin ko na siya guys para bawasan yung tubig and hulihin na rin yung mga isda. Yung paggamit nito guys is ito yung pinipisel para mahigop yung tubig and ito naman yung ilulubog dun sa tank para higupin yung tubig sa tank. So tignan nyo guys kung paano higupin nitong gamit ko yung tubig. Tumutulo na siya guys. Babawasan ko lang siya guys yung sakto na madali na lang huhulihin yung mga isda dito sa tank. And I think 4 pieces or 4 to 5 pieces yung laman nito and Mickey Mouse yung nakalagay. Dito natin sila ikakabit guys yung mga isda. Pag nagwa-water change ako, dito ko sila laging nilalagay bago ko linisin and palitan ng tubig yung tank. Yan, bali apat na klase ng isda and 4 na garapon din yung gagamitin ko guys. And may mga takip din sila guys. Ito yung mga takip. Binutasan ko. Ayan. Binutasan ko guys para matakpan ko and para habang nandito sila sa loob, makakahinga pa rin yung mga isda.
And kukuha din pala ako guys ng tubig na ilalagay dito. Yung ilalagay ko na tubig dito is yung galing kung saan manggagaling, galing sa tank kung saan manggagaling yung isda. So yan guys, tama lang yung ganito karami. And 5 pieces guys yung ilalagay ko dito. Yung mga pinaggamitan pala guys na tubig ng mga tank, pwede nyo ilagay sa mga aqua plants nyo. Kung nagpaparami kayo ng aqua plants guys tulad ko, na nandun sa batya or nandun sa malaking palanggana, pwede nyo ilagay guys yung mga nanggagaling na tubig dito doon sa mga aqua plants, kasi guys may mga dumi to and good for aqua plants. Kukuha din ng nutrients yung mga aqua plants doon sa pinagpalitan nyo ng tubig. Pero ito guys, itatapon ko lang dito sa mga saging dito para magsilbing pandilig na rin, kasi guys okay pa naman yung tubig dun sa batya ko kung saan nakalagay yung mga aqua plants. Huhuling ko muna guys yung mga isda na nandito sa tank. And ito pala yung ginagamit ko. Malambot lang siya guys na net and maliliit yung butas para hindi masaktan yung isda. And mura lang to guys, mga nasa 40 or 35 pesos nung binili ko. Mickey Mouse pala guys to, Mickey Mouse fish. And I think dahil tinawag silang Mickey Mouse kasi guys, dun sa likod ng buntot nila or sa pinakalikod nila is may pattern doon na Mickey Mouse head. Yun, makikita nyo guys. Hindi ko alam guys kung makikita nyo kapag nilagay ko na sila dito kasi masyadong malabo yung tubig. Five pieces pala guys, 5 pieces yung nakalagay dito. So ito na guys yung mga Mickey Mouse fish. Hindi ako sure guys kung makikita nyo sila. Ayan. Ayan sila guys. And next naman guys, itong mga molly. Wait lang guys, kukuha ako ng timba. Ito pala guys yung mga lava rock. Ito guys hindi ko nililinis, binabalawan ko lang kasi pinamamahayan siya ng mga good bacteria para sa aquarium or para sa mga isda. Yan. Ito guys, babalawan ko rin to dun sa pinag water change natin. Ayun guys, ito yung pinakamalaki. Nabibili siya guys, 50 pesos per kilo nito. Pwedeng assorted, pwedeng may malaki, pwedeng may maliit. Nag-ready din ako guys na isang lalagyan para sa mga suso.
Ito guys, yung isa sa mga isda. Ayan. Four pieces naman guys yung nakalagay dito. 4 pieces na pineapple molly. Wait lang guys, itatapon ko to dun sa mga saging. Dito naman tayo sa black and white molly guys. Dalawa lang guys yung nakalagay dito. Yan, kinukuha ko guys yung mga suso sa mga tank kasi ilalagay natin or ibabalik natin sila pagkatapos natin mag water change. So ito guys yung mga suso. Dumami na rin pala guys yung mga suso sa tank kaya yung natitirang konting tubig binabalawan ko yung loob tapos binubuhos ko siya dun sa batya na pinaglalagyan ng mga aqua plants para dun sila dumami.
Ito guys yung mga gapi. And yung mga Mickey Mouse fish. Ayan guys, kaya tinawag sila, I think because dahil tinawag silang Mickey Mouse fish dahil sa pattern nila guys. Like parang ganun guys, oh. Yung pattern nila sa buntot na parang ulo ni Mickey Mouse. And ito naman yung molly pineapple. And black and white molly. So that's all for this video guys. Thanks for watching. Raldimore signing out.